Good morning. Thank you for coming over. Pagpunta mo palang masaya na ako. Amen. Because the Bible is very clear. Where 2 or 3 are gathered. And thank God, di lang tayo dalawa, di lang tayo tatlo. Maraming salamat sa inyong pagdalo at hindi kayo, you will receive something from the Lord. Again, nandito po tayo sa pinag-aaral natin ng mga New Covenant blessings. So nag-start tayo last week at alam ko na po, unahan ko na hindi natin ito matatapos today sapagkat sobrang madami po ang blessings under the New Covenant. That's why we always say na sobrang tayo ay pinagpala na tayo nabubuhay ngayon under the New Covenant. Amen? Although minsan lalo nga nakakapanood tayo ng like, I think it's a series, no? Yung Chosen, yung story about Jesus. Diba? Parang minsan naisip mo, ano kaya nung nandun ako nung panahon ni Jesus? No? Nung when the people were thronging, yung pinagkakaguluhan para celebrity ang Panginoon. Ano kaya isa ako doon? Siguro nakita ko yung woman with the issue of blood. Nakita ko si blind Bartimaeus. Well, you know what? You were born for such a time as this. Amen? Kasi mas dapat kang ipanganak sa dispensation na to. And thank God, mas mapalad tayo sapagkat mas marami, punong-puno ang mga blessings sa New Covenant. But for our study, I think I just have like 12. So meron tayong 3 na tackle last week. And ngayon, I hope makaapat tayo. At itutuloy natin po yan. Amen? So last week, okay, nakita natin lahat ng mayroong pagpapala si Abraham ay sa atin din ngayon. Sapagkat sinabi din ng Bible, tayo ay mga binhi ni Abraham. Although hindi ka personally kilala ni Abraham, hindi niya na alam. But thank God, God knows you personally. At sabi po, all that belongs to Christ. We are in Christ. Are you in Christ? Amen. So, gano'n. Titingnan lang natin ang Panginoon, ano yung mga pagpapala niya, yun yung sa'yo ngayon. So, the very good thing is, today, under the New Covenant, sabi nga ni Trixie sa kanyang communion, pinatawad na tayo sa ating kasalanan. Why do we put emphasis on that? Kasi nga po, sin separates us from God. Di ba nahihiya tayo lumapit sa Panginoon na we did something wrong? Kahit human relation lang, di ba? Mag-asawa, nanay, anak, okay? Pag may ginagawa ako kay mommy, may nagawa ako sa husband ko, di ba? Parang it hinders. Nagkakaroon ka ng separation. Okay, di ba? Ayaw mo kumain. Ako, mahirap yun. Nahiya ka kasi. Pero, you know what? With God, God forgives all our sins. Kailan nangyari yan? Nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas. That's why, yung sabi nga ni Trixie kanina, what He went through on the cross is hindi para sa kanya yun eh. He went through all of that para sa iyo at sa akin ngayon. Sobrang pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Hindi lamang tinatakpan, okay? Washed away, washed in the water. Amen? At ang kanyang pagpapatawad ay eternal at complete. Nangyari yon, sabi niya, this is my blood. Because nung Old Covenant, napapatawad ang kasalanan sa pamamagitan ng mga dugo ng hayop at temporary lamang. And you know what? This is very good. Bakit gusto ng Diyos na pinatawad? Malaman mo pinatawad ka sa iyong mga kasalanan so that you will know that His blessings will flow freely in your life. Kasi natural mindset. May nagawa ako, baka kaya hindi ako pinagpapala. Minsan pa, mapabintang tayo, baka ako nagkasakit. May nagawa ako. Well, there are sicknesses that are brought about by sin in our lives. Pero if you have Jesus and you know that you have been forgiven of all of your sins, past, present, future, pinatawad ka na. Ang sakit ay hindi galing sa Panginoon. Wala siya niyan eh. How can He give something He do not have? Okay? And then itong magandang pangalawa. So hindi ka lang pinatawad. God remembers your sins no more. Forgive and forget. Sabi natin, I will forgive, I will forget. Ayan, sa human relation yan. Kasi with God, vertical relationship, sa Panginoon, wala kang kasalanang magagawa pa na hindi niya kayang patawarin. At wala siyang inaalala. Hindi po nagkaroon ng dementia 101 ng Panginoon. It's just His choice, it's just His decision to remember your sins no more. And
in fact, when you receive Jesus, ang nakikita sa'yo ng Panginoon, ang kanyang bugtong na anak. So how can he reject or how can he not answer the prayer of Jesus, the only begotten Son? Amen? Yun ang matatag mo na pinanghahawakan. And then, pangatlo, alaman natin, hindi ka lang pinatawad, hindi lang kinalimutan. Sabi, hindi na magagalit sa'yo. So, hindi ito nagagalit pa. Kanina lang nagalit, no? Mainit-init pa. Hindi na siya magagalit. And let us be, convinced, let us be aware that what is happening around us, it's not the wrath of God. May mga baha. Alam niyo naman kung bakit may baha. Meron kasi dapat na control project, flood control project. Let's pray for them. Hallelujah. Mahal na Diyos ang Pinas. Pero of course, hindi naman tayo yung basta kami hindi kami binaba. Let's pray for those. Thank God hindi ka, di ba? Pero let's pray. Meron pa rin mga lugar na gano'n. Huwag na tayong magalit sa kanila. Sasabihin ng mga nasa sanlibutan na hindi alam, na hindi kilala ang Diyos, okay? Kasi talagang ganyan pag nagagalit ang Diyos. Ayan, nagagalit ang Diyos. Anyway, so as for believers, for you and me, na tumanggap kay Jesus, wala siyang galit na natitira sa iyo. Isn't that good? At yung gusto ko sa Jeremiah 32:40, God will never stop doing good to you. Amen? Sino dito yung talagang gusto mo yan, lagi kang gagawa ng Diyos ng kabutihan? Because He is good. Our God is good. Your Father is good. Sample niyan yung mga magulang natin na mabubuti. Amen? So, di ba? That's why it's very easy for the children to recognize na merong Diyos. Merong Diyos because the example of a parent. That's why madaling maging nanay at tatay. Di ba? Pero magpakatatay, magpakananay, yon. Kailangan mo dyan ng Panginoon. Kailangan mo ng biyaya, kailangan mo ng wisdom. But in any way, anak yan galing sa'yo yan. Ganon din ang Diyos. Amen? That's why mas naiintindihan lang, this is just for me, mas naiintindihan ng mga parents ang Diyos. Because they are parent themselves. Pero kayo naman mga singles, young people, hindi porke wala pa kayong mga anak, di mo maintindihan kung paano maging mabuti sa isang anak. Kaya totoo yan, di ba Grace? Sinasabi ng mga nanay natin dati, you will know. Nasabi ba sa'yo, Michelle, ni Mare? You will know pag naging nanay ka, Michelle, no, Glads? Camille, malalaman mo pag naging nanay ka. Totoo naman talaga. You will never know. Paano ba yung... thank God, no? Dati, yung mga nanay natin, mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, syempre, nasa relihiyon, hindi na natin gagamitin yung mga lingwahe nila, no? Ako na lang magkasakit, huwag na anak ko. Huwag din. Hindi pwede. Or isusubo na lang, bibigay sa anak. Hindi, lahat kayo kumain. Amen? May mga ganun drama dati, mga nanay natin. But anyway, so ganon. Sobra tayong mahal ng Panginoon. That is love. You know, God is never getting angry with us anymore. Amen? So yan, dito tayo sa pang-apat na ngayon. God qualifies us. Colossians 1:12. Wow! Qualified ka. Sabi mo sa katabi mo, qualified ka. Sabi dito ni Apostle Paul, giving thanks to the Father who has qualified you. Saan ka nag-qualify? To share the inheritance of the saints in light. You are in light, wala ka sa darkness. Wala ka sa kadiliman. Parang madilim lang ang yung mundo minsan when there are problems, when there are trials. Pero hindi ka sa kadiliman. You were taken out of darkness into His marvelous light. So sabi dyan noon, magpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat kinwalify niya tayo. You know, in the world, marami mga disqualification. No? Diba? Like, particularly, mag-a-apply ka ng trabaho. Diba? Sabihin, lalo na ini-interview ka harapan, no? Naranasan nyo ba yan? Sabi, disqualified ka kasi hindi mo na-meet tong isang may criteria. May criteria. Kailangan, ngayon yata, I don't know, Michelle, no? Kulang na rin yung 4-year graduate na college. Limbawa. No, minsan, eto nakakatawa lang naman talaga. Nagiging katatawa na minsan, di ba? Mag-a-apply ka, very fresh graduate, sabi, may experience ka na. Nakakatawa sa Pinas, matawa ka na lang. Hindi pa yon, isa pa yon, papatawa lang tayo kahit umuulan, di ba? Yung kukuha ka ng ID, sinahanapan ka ng ID.
Nakikita ko lang yung minsan, di ba? Di ba yung nag-a-apply ka para magka-ID, hinahanapan ka ng ID. Kaya ka nga nag-a-apply, di ba? But anyway, nakakatawa na lang. But thank God sa Panginoon, qualified ka na. Kailan nangyari yon? Nung tinanggap mo si Jesus, automatic yan. Kaya ako na magtataka, when you are asking God for something or you are believing God for something, okay? Huwag ka na magkaroon ng doubt in your mind na, ay, qualified kaya ako? Like ngayon, di ako nakadalo kasi masama ang panahon. Well, thank God, hindi doon nakabase. Amen? Hindi doon nakabase. Nakabase yon because you received the one na mahal ng Diyos Ama. TPT. Sabi sa TPT, your hearts can soar with joyful gratitude. Wow! Wala ka talagang gagawin under the new covenant sa pagpapala na ito, kundi magpasalamat sa Panginoon. Amen? How God made you worthy. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, worthy ako. Because there are people that believe otherwise. Karapat dapat ba ako, Lord? For some people, maybe not. But thank God, with God, you are. You are worthy. Namatay para sa'yo. Binigay ang buhay para sa'yo. Kinuha lahat ng, yung stripes, yung scourging, di ba, the whipping post. Sabi nga, hindi po remember, yung movie na The Passion of Christ, hindi raw po nakalapit sa totoong nangyari sa Panginoon. Pero sinikap naman ni Mel Gibson. Sinikap naman niya, di ba? Actually, if you kung mabasa kayo, si Jim Caviezel, yung actor, totoong nabalian siya ng buto, ganon. Pero thank God na born again siya. Kasi you know what? Siguro na-internalize niya yung character ng Panginoon at nakita niya yung sacrifice. Pero sorry naman, Brother Jim. Hindi daw close. It's not too close to what the Lord went through. Pero naalala ko lang, si Aika was at the time, I think high school. Umiyak talaga siya, Trek. Sabi niya, ba't ang sasama ng mga sundalo? Inaaway yung sundalo. Ang sasama naman ng mga sundalo. Galit talaga siya. Bakit nila ginawa yun kay Jesus? Well, it has to because of you, because of me. So worthy ka. Don't you ever, what you call this, maliitin ang sarili mo. God is your Father. You are a son of God. You are a daughter of God. You are a beloved daughter, son of God. Yun ang kinaiba natin. Kaya let's go, let's evangelize. Let's make other people come to know the Lord. Dali natin sila sa kaharian ng Diyos. In John 1:12-13, ESV, sabi, but to all who did receive Him. Tinanggap mo na si Kristo, di ba? Who believe in His name. Naniwala ka na, di ba? He gave the right, to become children of God. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Kalooban ng Diyos yan, ang pagiging born again. Naalala niyo yung eksena ng Panginoon at Nicodemus? Di ba sa natural, sabi ni, I think it's John 3, sabi ni, di ba, Nicodemus went to the Lord by night. He was a religious leader. Bakit gabi naman, Nicodemus? Nahihiya ka. Nahihiya siya na because he was amazed sa wisdom ng Panginoon. Although hindi pa niya clearly nakikita na this is the Messiah, the promised one. Pero naka-amaze siya sa mga ginawang mga miracle. Kaya sabi niya, anong kailangan gawin? So sabi ng Panginoon, you must be born again. Natural din ang tanong ni Nicodemus, paano mo ipapanganak muli isang tao? Babalik ba ako sa wala na nanay ko, nasa langit na. Di ba? Mga parents natin, di ba? Babalik ba ako? So sa natural na isip, talaga hindi yun naisip niya. Pero ang sinasabing born again ay our spirit. Dapat maborn again sapagkat nagkaroon ng kamatayan nung nagawa yung kasalanan sa Garden of Eden ni Adan at ni Eva. Pero wag na natin silang sisihin. Importante ngayon, qualified ka sa lahat ng pagpapala ng Panginoon. Lahat. Sabi natin lahat. Lahat. Kalusugan, kasaganaan, kapayapaan ng isip, lahat, all good things. Hindi na yan about what we do o hindi natin nagagawa kasi ganun sa law, under the old covenant, kailangan may gawin para pagpalain. Pero ngayon, sino na bang pinagkakatiwalaan mo? Who do you trust? You trust the Lord. Amen? Amen. So ayun yun, qualified tayo ngayon.
Sumunod, Jesus takes hold of us. New covenant blessing, pinag-usapan natin ha. Ito ang pagpapala mong i-enjoyin ngayon under the new covenant. Jesus takes hold of us and never lets go. Wow. Oh God, never let go. Never through the storm and through. Never let go. Hindi ka binibitawan. Kaya nga nandiyan ka pa eh. Nagising ka pa. Well, win-win situation, no, Lorly? Kung talagang halimbawa born again ka, di ka na nagising, ay mas maganda lugar mo, pero hindi pa sa atin ngayon. Amen? Amen? May mga gagawin pa tayo dito sa mundong ibabaw. Parating ang Panginoon, antayin na lang natin. Huwag na tayong mauna. You know what? Because nothing can separate us from His love. Okay, now, in Philippians 3:12, sabi ni Apostle Paul, NLT, not that I have already obtained all this or have already been made perfect. Sabi niya, hindi ako nagyayabang sa mga ginawa ko. Alam natin ang ginawa ni Apostle Paul. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Sino may hawak sa kanya? Sabi Apostle Paul, it was Jesus who was holding him. Kasi sa totoo lang, naalala niyo yan nung nag-share si Pastor Rick about the valleys of life. Sabi niya, lagi natin sinasabi, may pinagdadaanan ka ba? Kapit ka lang sa Panginoon. Kapit ka lang. Pero totoo yan. I think Pastor James shared on this line also. Sabi niya, pag kumapit ka, di ba, yung napansin niyo na yan, sino dito naka-experience na you were holding on something for so long na talagang bibitaw ka? Na? I don't know what it is. I mean, physically. Like, halimbawa, I don't know, example, bawa yan, inilalagay dyan, so hinahawakan mo, tumutulong ka, pero dahil sa tagal, you know, it will give up our hands. So, parang you will loosen your grip. Matatanggal pagkakahawak mo. Okay? Well, thank God with the Lord. Di ba sabi natin, Lord, nakakapit ako sa iyo. Ayan, drama-drama pa tayo. Lord, di ako bumibitaw. Oh, ayan, thank God rin. Pero alam mo, makakabitaw talaga eh. Kasi pag na-overwhelm na tayo ng situation, but thank God, di ka binibitawan. Hindi ka binibitawan ng Panginoon. Amen? Romans 8:39, good news. Neither the world above nor the world below. Bakit di ka bibitawan? Yung pag-ibig ng Panginoon, walang makakahiwalay. Nothing, nothing. Walang bagay, walang animal, walang anything in all creation that will ever be able to separate us from the love of God, which is ours through Christ Jesus our Lord. Wow. Hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Alam mo ba yon? That's why in each and every situation, parang that's what the enemy wants us to believe. Ay, ayan, nangyayari sa iyo yan. Hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi totoo yun. Remember, Jesus Himself said, Satan is the father of lies. Wala siyang katotohanan sasabihin sa iyo. Amen? Only Jesus speaks all the truth. Hebrews 6:19, GNB. We have this hope. Sabi natin, hope. You know, wag mong alisin niya sa buhay mo. Sabi, wag kang nawawala ng pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, wag kang mawala ng pag-asa. Lalo na sa nangyayari sa ating mundo, sa ating bansa. Wag, don't you ever give up that hope. Kasi meron tayong hope, may Diyos tayo. Hindi tayo lang to. Kung tayo lang to, wala na. Pero sabi, we have this hope as an anchor for our lives. Ano ba yung anchor? Ayan, hindi ka ako nakakuha ng picture. I think, Trixie, you have that before. Nagamit mo yan na illustration. Yung parang, ano tawag doon? Anchor? Anchor? Yung angkla, tinagalog, no? Yun yung nilalagay to para yung mga ship, di ba? Maging steady, di ba? I don't know, I'm not into, yung mga ganyan. Pero there is such distance na bago. Hindi naman kasi pwedeng dikit na dikit ang barkong malaki sa Pampang eh. Sobrang malaki siya eh. Hindi siya pwede doon. So somehow I don't know, like this, siguro, dito yung barko, nandyan yung Pampang. So nandito, ilalaglag nila yung anchor para yung barko steady. Hindi na siya mapupunta kung saan, dun lang siya, naka-steady siya. So tayo, may ganon, may hope tayo. Yun yung hope natin. Hindi mo bibitawan. It will make us firm and steady with all the things happening around us.
Kaya nga sinasabi natin, di ba, kalma. Sabi sa katabi mo, kalma ka lang. Reliable or principal support. Kasi, totoo naman yon. Hindi ka naman nagkakasala kung natataranta ka minsan, kung nai-stress ka minsan. Di ba? Minsan, mga anak natin, no, Grace, oh, galit agad. Ay, si Sam yun. No? Galit agad. Ganun ba, Re? Asan ba sa mami mo? Nasa baba. Galit agad, di ba? Di ba pwedeng ano muna? Pero kasi, well, anyway, nangyayari yon. Kasi nakakalimutan natin. Kaya sabi natin, kalma ka lang muna. Kasi it is safe. See? Yung anchor, yung hope natin, parang anchor na safe, sure, and goes through the curtain of the heavenly temple into the inner sanctuary. Sa TPT, okay, tingnan natin. We have this certain hope like a strong, see, unbreakable anchor holding our souls to God Himself. Our anchor of hope is fastened to the mercy seat, which sits, where is Jesus right now? In the heavenly realms, in the right hand of the Father. And spiritually speaking, lahat tayo yun ang posisyon natin. Nandito tayo physically, pero spiritually, nandun tayo at the right hand. Kaya kita mo lahat ng nangyayari. Dapat that's how we see our problems here. Chicken. Maliit lang yan. Nagka-problema tayo before ng gantong halaga. Nag-provide ang Panginoon. So what made you think na ngayon ito ang kailangan mo, hindi niya ipoprovide? Walang imposible sa Panginoon. Amen? So that is, He holds us and never lets us go. Hindi ka iniiwanan ng Panginoon, hindi ka binibitawan. Ever. Amen? May forever kayo. Remember? Okay, what's next? God credits us with the perfect righteousness of Jesus. Ito po ang dapat din natin na laging sinasabi. Sabi natin, I am the righteousness of God in Christ. Alam niyo po kasi ang pagiging righteous ay you have right standing before God. Yung kaya lagi natin sinasabi, come boldly to the throne of grace. Lumapit kayo sa trono ng biyaya dahil lagi naman tayo nangangailangan. And how can you come boldly pag alam mo na may tama kang katayuan before God? It's never about what you do or what you have not done, or it's never about what you did wrong or you did right. Thank God you do right. But thank God again, kagaya nung He qualified you, you have right standing now. Kailan nangyari yan? Nung tinanggap natin si Jesus, binigyan niya tayo, regalo din po iyan at hindi binabawi ng Panginoon. Tingnan natin, 2 Corinthians 5:21, TPT. For because God made the only one who did not know sin, that is the Lord Jesus, to become sin for us, so that we who did not know righteousness might become the righteousness of God through our union with Him. Di ba po pinag-aralan natin yan, the new covenant is a covenant of union. We were married to Jesus. At walang hiwalayan niya, kapatid. Walang divorce. Hindi ka di-divorce ng Panginoon. Pag minsan sa mag-asawa, nagiging problema yan. Minsan nag-aawa. Hiwalay agad. Di ba pwede pag-usapan muna? Pero merong mga instances na talagang kailangan talagang to separate. But thank God with the Lord, wala kang pwedeng gawin na maiinis siya sa'yo. Amen? Amen ba? Minsan nainis ako kay pastor. Talaga, sister? Hindi ngayon, darling. Nun yun. Hindi ngayon. Di ba? Talaga, nakakainis pa yan. Nakakainis kasi, I don't know. Meron ba ditong nung mga mag-boyfriend kayo, Glads? Yung dumating na ba sa'yo, Camille, mag-boyfriend kayo? Ikaw din, Grace. yung dumating ba sa'yo yung nakakainis naman to? Bakit? Nakakainis kasi sobrang baed. Di ako inaaway. Ay, ganun. Kasi minsan, di ba, Michelle, may tatanong tayo, nag-away na ba kayo? Minsan sabihin parang, ay, abnormal, di nag-aaway. Pero totoo din naman yun. Like, halimbawa, yung mga, yung mga kinasal na ba, pagka nagka-counsel, sinabi na yan ni JP, Joseph Prince, mag-aaway muna kayo. Ba't naman ganun? Di, ibig sabihin, that's how you get to know the person really well. Ewan ko to si John kung nag-aaway sila. Parang di sila nagsisigawan din, no? No, Jan? Si Aika? Ewan ko. Pero hindi. Because, kasi lahat naman tayo, okay, lahat naman tayo, may mga hindi magagandang ugali. Okay. Or meron, kasi nga magkakaiba tayo upbringing. Galing tayo sa magkaibang environment.
Naalala ko si Dan. Dan, you're watching. Dapat nanonood ka ngayon. But anyway. Talaga si Dan, nung siya naman, si Pastor na lang. Sa amin, ano kami, yung nagmamano. Kila Pastor, hindi. Kila Pastor, ganun lang sa kanila. Ganun lang. Pero napunta siya sa amin, nakita niya, nagmamano. So natuto na rin siya, na-adapt niya na din. Si Dan talaga, nung unang-unang dating niya dito, talaga sinabi ko sa kanya yan, you know how bold I am. Total stranger eh. Hindi ko pa kilala ko na ba agad, okay? Bless, no? Bless yan. Tapos pag uuwi, bless uli. Talaga sinabi ko to sa kanya. Hindi naman siya natisan. Sabi ko, mabait ka ba talaga? Alam ni Dan yan. Natatawa siya. Bakit mo? Bless punta, bless alis, bless talaga, bless na bless. Pero ano yun, it's a biro. Pero alam mo yun, ito naman si Aika to the rescue. Boyfriend. Pagtanggol sa akin, no? Mami, huwag mo naman ginaganyan si Da. Oh yeah, buti na lang nakatuluyan niya kung hindi. But anyway, may drama pa kami ni Aika na ganyan. Alala mo, Trixie? Pinaiyak pa ako nasa kanina, nasa baba siya eh. Second service siya atin. Pinagtatanggol yung boyfriend. Parang gusto mo sabihin, Grace, no? Sino ako? Hindi naman siya magyayari yan. But anyway, we have to be prepared for that. Pero she realized naman later. Pero doon ko nakita na, parang anak mo? Pinagtatanggol mo kasi kasi siguro si Ike's like this. Dahil bago-bago lang din, kinikilala. So siguro feeling niya, baka ma-turn off. Iwanan ka, nanalo nga siya sa loto. Amen? Pero totoo yun. But going back, bakit tayo pumunta dyan? We have the perfect righteousness is Jesus. As Christ is, kaya nga sinasabi natin, as Christ is, so are we in this world. Okay, marami yan. Lord, meron ka ba dyang nararamdaman di maganda? Nade-depress ka ba dyan? Na-anxiety ka ba dyan? May panic attack ka ba dyan? Wala. Di ako rin wala. Di ba? Lord, nagutom ka ba dyan? Wala ka makain? Ako din, hindi. Hindi ako magugutom. Lord, nahirapan ka ba matulog dyan? Ako din, hindi. Hindi nga siya natutulog. He who loves you never sleep or slumber. Okay? Lord, ano pa? As Christ is, so are we. At ang maganda niyan, God credited you. Ginawa ka na righteous. Kaya lagi natin sasabihin niya, no, it's not, hindi po masama na ikino-confess natin palagi, I am the righteousness of God in Christ. Convince mo yung sarili mo. Kasi gusto ng kaaway mo paniwalaan yan. Takot siya sa'yo. So because the Bible has so many list of blessings. Konti lang po ito pinag-aaralan natin. Sobrang madami pang pagpapala para sa mga righteous people of God. Righteous ka. Yun ang totoo. Hindi kasi ito tinuro sa atin ng relihiyon eh. Hindi natin narinig itong termino na to. Sige, para mas medyo familiar. Holy. Naku, lalo na hindi tinuro ng relihiyon niya. Ang holy lamang yung mga santo. The Bible said we are saints in the light. Santo ka na din. Hindi ka naman kailangan sambahin. Amen? But you are holy. God sees you holy. Don't you ever look at yourself, yes, you did something wrong, nadumihan ka, may nagawa ka, nagsalita ka ng di maganda, but hindi yun ang tingin ng Diyos sa'yo. You know what? This is good news. Kung meron kayong maaalala, ito maalala nyo ngayon. See yourself as God sees you. Naalala ko lang yung 12 spies. It's good to be remembering now. Tingnan mo sarili mo, anak ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Katwiran ka ng Diyos. Walang problema sa'yo. Bakit anong nangyari sa 10 spies? Ano ang sabi nila? Kasi ang lalaki nilang nakatira, hindi natin kaya. Sabi nila, di ba? Ang lalaki nila doon, mga giant sila. Tapos nag-imbento sila ng sarili nila. Ito yung kanilang isip lamang. Kasi mukha kaming tipaklong. Tinan mo yung katabi, mukha ba tipaklong yan? Nakasalabing tipaklong? Joke lang, Rema. Di ba? Kasi mukha kaming tipaklong sa mata nila. Mukha kaming tipaklong sa tingin namin at sa kanila. Saan galing yon? Kasi nga, hindi sila tumingin sa Diyos na promise lang dyan. Pinangako na nga yan eh. Iko-conquer nyo na lang. Bakit yung dalawa, Joshua and Caleb, hindi gano'n? So, perspective. Sabi natin perspective. Perspective is a good word.
Di ba nangyayari yan? Di ba minsan, how do you see your situation? Di ba? Ito tingin ng isa, hindi maganda yung sitwasyon. Pero let's always look on the bright side. Kaya nga may dalawang side palagi. Let's look on the good side because God is good. And you have hope. Okay, di ba sabi nung 10, di natin kaya, di ba nagalit yung mga tao, so it took them 40 years. Pero si Joshua, si Caleb, kaya natin. Di nila dininay ang problem. Sabi nila, oo, may mga higante, pero kasama natin ang Panginoon. See? Don't you ever forget that God is with you always. How can you lose? Di ba sabi nila, they are, sabi nila Joshua, they are bread for us. Bread. Jesus is the living bread. Alam nila kung sinong kasama nila. And you know the story sa Joshua, nung finally napasok na nila, anong sabi ni Rahab, yung unang bahay na na-save, na naging lola ng lola ni David, si Rahab yon, yung prostitute, di ba sabi, ilang taon na kaming nag-iintay sa inyo. Takot na takot kami sa inyo. See? Bakit mo tinitingin sarili mo? Mali! Mali ka ng tingin sa sarili mo. Tingnan mo sarili mo as God sees you. You are loved. You are pleasing. God is pleased with you. You are healed. You are strong. Sa natural, di ba? Huwag ka tumingin sa natural. Tumingin ka who you are. That's why position is very, very important. Amen? So, you are the righteousness of God in Christ. Ginawa kang righteous. Nakita mo, sabi, the Lord Jesus, He knew no sin. In His 33 and a half years on earth, wala siyang naging kasalanan. Sapagkat hindi tayo pwedeng maligtas na kagaya lang natin. Hindi pwede mga dugo ng kagaya lang natin. Dugo ni Jesus, blood of God Himself. Walang dugo ni Mary yan. Amen? And then yung sacrifice, ginawa siyang kasalanan. Kailangan gawin ng Diyos yun para sa iyo at para sa akin. Hindi sinner, pero sin offering. Ginawang sin offering. A sacrifice for sin. Anong end nun? Para tayo naman maging righteousness of God in Him. Para tayo maging justified, just as if you never sin. You are declared not guilty. Amen? Freely by the grace of God. Si Kristo na walang alam na kasalanan, hindi nagkasala. Tayo naman na wala rang alam sa righteousness, ginawa rin tayong righteous. Ginawa siyang kasalanan para ikaw maging righteous. So you are the righteousness of God. And that was made possible by Jesus' sacrifice on the cross. Romans 5:17. Are you learning something, church? Sabi mo nga sa kada mo, uy, mabuti nandito ka. Amen? Mamaya hindi ako nakapag-online because I'm expecting most will be online, ha? Wala kayong excuse. Anyway, Romans 5:17. For, New King James, for if by one man's offense, death reigned by one. Sino yon? Adam. Much more they, which received abundance of grace and the gift of righteousness. See? Blessing of the new covenant, you are the righteousness of God in Christ. At if you know that you are the righteousness of God in Christ, that you are righteous, you will reign in life. Di ka talunan. Mananagumpay ka. Amen. At ang righteousness natin, hindi dahil sa ating ginawa, tinanggap lang natin. Amen. GNB. It is true that through the sin of one man, ayan, si Adam, death began to rule because of that one man. Sinisi talaga si Adam. But how much greater is the result of what was done by the one man? Again, the last Adam, Jesus Christ. All who receive God's abundant grace. Alam mo ang grace via abundant. Ano ba Tagalog ng abundant? Sobrang madami, sobrang, abundance? Abundance. Ano, Grace? Masagana. Masaganang bagong taon, no? Hindi lang bagong taon na sinasabi, magbeber na. Wag muna, Jo Marie, okay? Asa na ba tayo? Sige yan.
Abundant grace and are freely put right. See, ginawa, nilagay tayong right. See, you are right with God. Hindi ka wrong. You are right. We'll rule in life through Christ. That's why sinasabi natin, Sunday after Sunday or any other day, we spend time with the Word. We spend time with the Word. We spend time with the Lord. You will reign in this life. Alam mo pa paano, what's this? By faith, you are receiving the Word of God by faith, and your faith lumataas yan. And then pag may nangyari ng mga, Sunday after Sunday, we are making deposits. Yan. Anybody who stands here sharing the word, the good news is making deposits on each and every one of us. So para pagka meron na tayong mga, mga trials, mga problems, may mawi-withdraw tayo. Kahit sa natural, di ba? Punta ka ba sa bangko? May account ka nga, oo. Kaya lang, let's say lang muna, sample lang naman, Lord, hindi naman ito yung nasa bangko mo, di ba? Let's say meron ka lang 5,000 sa bangko. Yung iba dyan, minimum na nga, ayaw mo na bawasan dyan, ha? Kinakain. Tapos nag-withdraw ka ng 10,000. Ano naman yun, di ba, sa natural? So, ganun din. That's why you are not wasting your time. Even yun, thank God again, with this, let's pray for everybody's divine protection. Pero, thank God for then. You spend time, time spent with the Lord is never a wasted time. It is, anong tawag dyan? Profitable. Because you will profit. Ikaw din naman ang makikinabang dyan. Hindi naman yung kapitbahay mo na, baka sabi, buti pa yung kapitbahay ko, di umalis, natutulog lang. Huwag ka maingit sa kanya. Amen? Okay, Hebrews 10:14, GNB, with one sacrifice then, referring to Jesus, He has made perfect forever those who are purified from sin. See, nilinis ka na. Hindi ka sinner ako, hindi ka na sinner. Pinatawad ka na. Sinner yung apelido nung tennis player, no? Ba't naman ganun? Dapat magpapalit na lang siya ng apelido. Nangelam pa. TPT. And because of Jesus, one perfect sacrifice. See, perfect po yun. That's why sinasabi natin finished work. Wala tayong idadagdag. Sobrang perfect na yun. Na please, ang God the Father, sa sakripisyo ng Panginoon, He offered Himself. Wala na pong ibang Savior na dadating. Si Jesus lang yon. He made us perfectly holy and complete for all time. Who's there? Miss Jamie. Bible nga tayo. Maganda lang i-quote yung Hebrews 10:15 to 18 Para mas maintindihan natin yung, kasi nung ni-review ko to nakita ko Para mas maintindihan natin itong sinasabi na one perfect sacrifice. At isa na lang matatapos na tayo. Amen. Please bear with me. Bible, Jamie, verse 15, Hebrews 10:15. Bakit naging perfect? Ayan. Whereof the Holy Ghost also is a witness to us, for after that He had said before, hanggang 18 tayo, this is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. See, I will put my laws into their hearts and in their minds will I write them. Naaralan nyo to sa Jeremiah to sinabi. And their sins and iniquities I will remember no more. Verse 18, now where remission of this is, there is no more offering for sin. Kaya perfect yung sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo sapagkat wala nang susunod pa doon na sacrifice. Kaya ngayon tayo, we are called to share the word. Let's gawin nating makakilala yung mga mahal natin sa buhay sa Panginoon sapagkat wala na pong darating na Mesaya. Darating ang Panginoon, babalik, pero para i-offer ulit ang buhay, hindi na po. Isang beses na lang ginawa, and that is, the Bible said, that is a perfect sacrifice. Kaya kanina kinanta natin, perfect King. Siya lang po ang makakagawa nun. Amen? Perfect yung sacrifice. And then, it's there in the, because of Jesus' sacrifice, it's in the PowerPoint, our status or our standing before God is perfect forever. See? Sabi to ni Pastor Jun noong lang Thursday sa GDT, we are as righteous as Jesus. Wow! Amen? Amen. Last for today. May natutunan tayo? Isa pang covenant blessing, new covenant blessing, eto na. God gives us the Holy Spirit to teach us. Alam niyo po sa Old Testament times, Old Covenant times, wala po. Ang Holy Spirit po pumupunta lang, bumababa lang. Hindi kagaya ngayon, we are indwelt. Remember,
Remember, that's why hindi tayo pwedeng iwanan, hindi tayo pwedeng pabayaan. Kasama mo, nasa'yo. Mga mag-aasawa nga, nagkakahiwalay pa minsan. Siyempre, may ibang lakad, may ibang trabaho. Pero ang Holy Spirit, the third person in the Godhead, hindi po siya lesser. Amen? Pare-pareho po sila. So, the Holy Spirit, ano ng Holy Spirit? CEV, John 14:26. Jesus speaking. But the Holy Spirit will come and help you. See? May helper ka. Wow. Lahat tayo kailangan natin ng helper. Helper to help us in every decision making and everything that we are going to do in our lives. Amen? Because the Father will send the Spirit to take my place. See, sabi ni Jesus, kapareho niya rin. Huwag na tayo, ay, gusto ko si Jesus, ayoko sa... Hindi, they are one and the same. Sabi niya, ano gagawin ng Holy Spirit? Will teach you everything. Wow! Kanina sabi ni kami may tutor si Sak. Tayo, mayroon na tayong sariling tutor. It is the Holy Spirit teaching us everything you want to know. Hindi natin alam lahat. Amen? But thank God, we have the Holy Spirit to teach us everything. Tapos, He will remind us of what I said while I was with you. See, hindi ka pwedeng magkamali ng mga, yung sasabihin sa iyo. It's the Holy Spirit in you will tell you kung ano yung sinabi ni Jesus. He will remind you of the scriptures. Amen? Kaya di mo sabi, oh, madam, baka naman ibang spirit yung pumasok sa akin. Hala! Hindi siya makakapasok sa isang mananampalataya. We are sealed by the Holy Spirit of God. Amen? In Acts 1:8, the Holy Spirit will come upon you and give you power. Ito yung bago nila natanggap ang Holy Spirit. Ito pa sabi niya, power. Then you will tell everyone, this is evangelism. So you have the Holy Spirit and be led by the, kasi sabi ni Pastor Joe palagi, be led by the Holy Spirit. Like, halimbawa, particularly, mag-share ng gospel. You wait for the ng Holy Spirit kasi there are people na hindi pa rin, minsan sobra tayo excited. That is good enough, pero to share the word, gusto kong maborn again ka. Parang nung, nasan ba ako kahapon? Nasa Grand ako. Hindi ko alam anong lugar ba yon. Basta meron dalawang babae. Now, hindi ko alam. Tama, naalala ko na. Yung mga sales lady dun sa sa bedsheet, no? Bibili sa si Aika. Sila? Tama ba yon? Hindi, sorry. The other day, sa mga bags, so tingin-tingin ng bags ng sis, tingin-tingin lang naman. Tumitingin lang ako kasi nakalagay, buy one, take one. Sekosana lahat. Hindi ako bayad. Pero yung mga, kasi sale sa SM. Pero gano'n naman yun eh. Like 2,000, no? 2,000. Tapos may isa pa. Pero mura-mura na din. Kaya lang syempre, medyo nagmema lang ako doon sa sales lady. Talaga sabi ko, wala, nag-ubos lang ako ng oras. May inintay yata ako eh. Tapos sabi ko lang gano'n, mahilig tayong bumili ng bag, di man natin nagagamit lahat. Uy, naki-agree siya. Ayan, oo nga no, ma'am, tayo mga babae, bili lang tayo ng bili kahit di natin nagagamit. Hindi na ako nagyabang sa kanya kung yung mga bag ko. pero magaganda naman ang mga kagaya niya, no? Local lang yan. Pero magaganda mga local brand. Tapos, biglang may sinabi siya na nagkwento siya, she's free talaga naman hindi tayo magkakilala. I have that gift. Sabi niya lang, magpalag ngayon, dapat ang bag, ayan, kinonek niya na sa mga snatching, yan. So may kinuwento siya na unfortunate incident. So parang nag-iintay ako, sharean ko ba siya? Ganon. Is this the right time? Yung mga ganon, yung sinasabi ko sa inyo. Pero I do not have the go signal naman. Kasi baka naman, dapat we wait. Kasi until the person is ready. Minsan excited lang tayo. No? Medyo na-excite lang ako noon. Kasi parang naano ko sa kanya na may fear siya sa nangyayari sa paligid. Totoo naman. Talagang matatakot ang mga tao sa paligid sa nangyayari ngayon. But you have God. You have Jesus, you have the Holy Spirit. What will make you afraid of everything? But you always pray. Lagi mo sabi, tara, alis na tayo. Papasok na tayo sa office. Tara, punta na tayo dito. In everything, no? I-acknowledge lang natin ang presence niya, okay? You will have the leading of the Holy Spirit always. He will remind you. He will tell you things to come. Di ba minsan, di ba yun yung nangyari nung 911 sa States? They were told by the Holy Spirit na, magpa-late ka.
Maraming testimony pala papabagsakin yung sa 911, yung what you call that, Twin Towers. Marami nag-office doon. Pero bakit daw nung araw na yon may alarm naman siya, hindi nag-alarm. So he was protected. Yung iba naman, parang, ay bibili muna ako ng kape, parang si Paulang, bibili muna ako ng kape. Hindi naman dati ginagawa, pero that's the Holy Spirit leading them and they were safe. See? So minsan, eto pa, just for you, baka ikaw lagi ka naiinis pag may delay. That's for you. Na-late tayo kasi, inaaway natin. Ang tagal mo kasi kumilos, pero hindi mo alam, you are being protected. Amen? So you have the Holy Spirit on you. You have the power. You will be filled with power. Kaya ako nasabi about sharing, eto kasi yung scripture, Acts 1:8, sabi, then you will tell everyone about me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and everywhere in the world. Kasi yun naman ang good news eh. Ang good news talaga dapat pinamamalita yan. Kaya minsan, kaya ka natatakot, huwag mo nang tingnan yung bad news sa ang dami. Sa reels, no? Pagka nakita ko lalo na may isang pastor, di ko nasabihin, naman si pastor naman, sinishare pa niya yung mga sakuna na nangyayari. Ano ba, pastor? Siguro naman sa kanya, sige, in defense, baka maging aware daw. Pero pag hindi maganda, lalo na crime, ay nilalagpas ako. Kaya ine-ex ko, buti na lang may gano'ng option si Meta, no? Kaya lang tatanungin niya, bakit ayaw mo na siya makita? Tatanong pa, huwag ka magtanong. Di ba? Buti na lang may ex, Wag nakita ko, ay, ayoko nito. Tapos tatanong ka, snooze for 30 days. Mga ganon. Tapos sabi ka, bakit ayaw mo na siya makita? Ngilam ka? May ganon. But anyway, good news. Spread the good news. Huwag na kayong magbalita ng hindi maganda. Lalo na nga ngayon, sobrang mga sensitive ang mga tao ngayon. Good news lang ang ipabalita natin. Kaya sinabi sa Jeremiah 31:34, and they shall teach no more every man his neighbor. Ibig sabihin, the Holy Spirit will come upon us. When we receive the Lord Jesus, siya na magtuturo sa atin. See, meron ka ng guidance. Because of our union with Jesus, nasa iyo ngayon ang Holy Spirit. Amen? Amen. For the last scripture, 1 Peter 2:9. Okay? Kinoto ni Trixie last week dun sa kanyang communion. You are a chosen generation. Wow! Pinili ka. Pwede ka na mag-t-shirt ng chosen. Chosen generation. A royal priesthood. Wow, royal. Holy nation. Peculiar people. That's why, yung sanctified, set apart. Hiniwalay na tayo ng Diyos sa mundong magulo. That you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Miss Jamie, for the last, yung verse 10, tingnan natin. Verse 10 ng 1 Peter 2. 1 Peter 2:10, last scripture for today. Amen. Bible. Kasi nireview ko, nakita ko, maganda pala yung verse 10. Ayan. Dearly, 11 na yan, ganda eh. Ayan. Which in time past were not a people, but hindi tayo people of God before we got born again. But we are now the people of God, which had not obtained mercy before. Pero ngayon, meron kang, what's mercy? Habag. So may habag ang Diyos sa'yo. Lord, ito pinagdadaan ako sa buhay, hindi ka ba naawa sa akin? God has mercy on you. Kaya nga pinadala ang bugtong na anak naawa na siya sa iyo at sa akin. Kailangan natin ng Savior. Amen? Did you receive something today? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. God is good. So that is the new covenant blessings for us today. You are qualified sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Huwag ka na mag-isip na meron kang hindi nagawa o meron kang dapat gawin. Wala ka na dapat gawin kundi manampalataya. Wala ka na dapat gawin kundi sumunod sa Panginoon. Amen? Qualified ka. At saka hindi ka binibitawan ng Panginoon sapagkat walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At tayo ay may perfect righteousness just like Jesus. Ibig sabihin nun, tama ang katayuan natin sa Panginoon. Come boldly. You can always come boldly to the throne of grace. May biyaya ang Panginoon. Pwede kang tulungan. Kailangan natin ng tulong. We have the Holy Spirit now on the inside of us to teach us, to guide us, to lead us, to remind us. And you have power. You got the power. You have the power, kapatid. Kaya natakot ang kaaway sa iyo eh.
That is, you just have to know sinong nakasama mo ngayon. Father, we thank you once again. Lord, salamat. It's a very good thing that we are now living under the new covenant. Sapagkat wala itong mga pagpapala nito sa lumang tipan. And thank you, Lord, hindi naman kami kaparte talaga doon. Iyon ay tipan mo sa iyong bayang Israel. Pero ngayon, because of the pagdating ng Panginoong Jesus, sa kanyang pag-aalala ng kanyang buhay, sa kanyang pagkamatay, pagkakalibing at pagkamabuhay na maguli, ang mabuting balita ay naging available sa aming mga Gentile o sa aming mga non-Jewish nation. Lord, thank you. Lahat ng pagpapala na to ay sa amin ngayon. Maraming salamat. I pray for my brothers and sisters, especially on this weather. We speak to you, storm or habagat, no? Ulan lang na tama ang dalahin mo. Huwag ka mangwasak sa amin ng mga gamit namin o ng anything that belongs to us. In Jesus' name, shh. We thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. We have the Holy Spirit today. We have the power to tread on serpents and scorpions, and there's nothing, any means that will hurt us, your children. Father, we thank you once again. I pray for your divine protection for your people. Yung nandito, Panginoon, at yung nasa kanilang mga tahanan, at yung mga paparating ng second service. Thank you, Lord. We are covered, protected by the precious blood of the Lamb. And I thank you, Lord, that this week, Lord, I declare blessing upon your people. Thank you, grace after grace. Thank you, Lord, anuman mga kakaharipin nila bukas hanggang magkita ulit kami sa Sunday, Panginoon. Lagi nilang matatandaan, you are with them, you are for them, you never leave them, you never forsake them. Greater is He that is in us than he who is in the world. Father, we thank you, we worship you, we honor you. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Shalom, shalom. I'll see you all next Sunday with Pastor Ronnie.